Holy Spirit is alive inside of us. Amen. So tayo po ay dating patay, subalit ngayon ay tayo daw ay buhay dahil po sa ating Panginoon. In Romans chapter 14, verse 17, Roma, kabanatang 14, talatang 17, hanggang talatang 18. Ang sabi po dito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob na Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo nang may ganitong kaisipan ay kinalulugan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Okay? So, nais ko pong basahin natin sa CEV, meron? Or meron? In Romans chapter 14, verse 17, God's kingdom is not about eating and drinking. It is about pleasing God, about living in peace, and about true happiness. All this comes from the Holy Spirit. If you serve Christ in this way, you will please God and be respected by people. Tingnan naman po natin sa Message version. Siguro po, mga ilang linggo rin po na ating pong itatakel ang mga talatang ating pong binasa sa umagang ito. In Romans 14, verse 17 ng Message version. Okay? God's kingdom is not a matter of what you put in your stomach. For goodness sake, it's what God does with your life as He sets it right. Okay, nice po ulitin. It's what God does with your life as He sets it right. So, ang patungkol daw sa karya ng Diyos ay kung ano ang ginawa ng Panginoon na siyang inulma ang lahat ng bagay sa tama. No? Put it together and completes it with joy. Your task is to single-mindedly serve God. Okay? So, ang ating po daw pangunahin na dapat gawin ay magkaroon tayo ng iisang kaisipan. Okay? Iisang pananaw na kung saan ay ito ay patungkol kay Kristo. Okay ba? Do that and you will kill two birds in one stone. Okay? So kapag daw gano'n ang maging kaisipan natin, na single-minded tayo, it's about Christ. It's about Him. Okay? It's not about me. It's not about you. It's not about food. It's not about my dress. It's not about what I will do. Hindi kung ano ang dapat kong gawin. Okay? Ang kailangan daw natin ay kailangan ito
ay patungkol lahat sa ating Panginoon. Kaya po, seek the kingdom of God and His righteousness. Tama? Okay? And all these things shall be added unto you. So kapag ganito daw ang gagawin po natin, you use one stone. Ang ginagamit daw natin ay isang bato lamang, pero dalawa ang ating po natatamaan. Tama po ba? So if you have a single-minded about God and about Christ, and that is only one stone, yun po ay isang bato lamang, pero dalawa ang ating po natatamaan. Tama po ba yun? Okay? So, ano ang matatamaan natin? Number one, when we have a single-minded, it's only about God and it's about Christ. Okay? Pleasing the God above you. Okay? So, ang natatamaan natin isa ay yung po, tayo ay nagiging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. You please God. Okay ba? And then second one is proving your worth to the people around you. Okay? So ang buhay natin ay nagiging kaaya-aya sa harapan ng maraming mga. Nagiging pagpapala tayo sa iba. Either sa pamilya natin, either sa trabaho natin, either sa negosyo natin, either sa ating eskwelahan, saan man tayo dumako, saan man tayo pumunta. Kapag single-minded po tayo, it's about Christ, it's about His righteousness, His goodness, His kindness, His promises, His peace, and the joy na ibinibigay ng Banal Espiritu. If our mind is focusing on that, and our hearts ay nagpo-focus sa mga bagay na yun, na kung saan ay kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos na siyang ibinigay sa atin, ang kanyang kapayapaan, na ibig sabihin ng kapayapaan, yung kanyang pag-iingat, ang kanyang proteksyon, ang kanyang katapatan, ang kanyang pagpapala, ang kanyang presensya. Yan ay kapayapaan na ibig sabihin, hindi tayo iiwan, hindi pababayaan ng Panginoon. Nakapag yan ang ating pag-iisip at laging isinasa puso about Him, about God. Ang kanyang mga salita ay pinagbubulayan po natin. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang katuwiran, na laging nandyan ang Panginoon sa buhay natin. Yan po ang tunay na kapayapaan. Na anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, ang Panginoon ay laging kasama natin. At sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng gababala at takot, alalahanin, nandyan ang kagalakan ng Banal Espiritu sa buhay natin. Amen po. And if that thing, ang mga bagay na yan, ang siyang ating iniisip, na kung saan ay kinikilala natin ang mga bagay nito patungkol sa Panginoon, we please God. Amen? Because without faith, it is impossible to please God. Kaya kapag kinikilala natin ang mga bagay nito, na ito ay patungkol sa karya ng Diyos, na ito ang siyang pangunahing layunin. Okay? Pangunahing objektibo ng kaharian ng Diyos ay patungkol kay Kristo. Amen po.
And everything comes from the Holy Spirit. Amen po. The Holy Spirit guiding us in all truths. The Holy Spirit reveal all truths. Kaya po, ang patungkol sa Panginoon, ang pinakalayunin at trabaho ng Banal Espiritu ay ipahayag kung sino si Kristo sa buhay natin. And this is about kingdom. Okay ba? Ito ang mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Ayos ko pong basahin natin muli sa Tagalog in Romans 14 para tayo po ay makasunod ng gusto sa ating pong pinag-aaralan. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo nang may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos. One stone, but you kill two birds. Yun po yung sa message, amen? Na kapag ganito daw ang magiging kaisipan natin, we please God because we recognize, we acknowledge who Christ is. Amen? His righteousness, His peace, and the joy that comes from the Holy Spirit. And if it is our mind, kapag ito ang ating tanging kaisipan, ang Diyos ay nalulugod at igagalang ka ng mga tao. Okay po ba? Kaya ang pagiging maka-Diyos ay ikaw ay nagiging makatao. Ang pagiging maka-Diyos, ikaw ay nagiging makabayan. Pagiging maka-Diyos, ikaw ay nagiging makalikasan. Kapag ikaw ay maka-Diyos, di ba? Ikaw ay masipag. Ikaw ay magbabago. Ikaw ay magiging mabait. Ikaw ay magiging matalino. Everything that in this world will follow. Ganun po ang pagiging maka-Diyos. Hindi yung maka-Diyos ka at makatao ka. Hindi mo. Kapag maka-Diyos ka, makatao ka na. That is the byproduct. Kapag maka-Diyos ka, masipag ka. Kapag maka-Diyos ka, ikaw ay nagtatagumpay. Hindi yung maka-Diyos ako, pero kailangan mo magtagumpay. It means God is not enough for you, for us. Kapag kailangan mo ang Diyos patungkol sa langit, patungkol sa katuwiran, patungkol sa spiritual, hiwalay ang spiritual sa physical. Hindi mo pwede yun. If you are in God, if you are believing in God, if you are in God, in Christ, the product of being in Christ, amen po ba? You will be a blessing wherever you go. Whatever you do. That is being in Christ. That is being a Christian. That is being a child of God. Christ is enough. Amen? Sapat siya sa ating mga buhay. Hindi siya hiwalay sa kabuuan ng ating pagkatao. Hindi siya hiwalay sa pang-araw-araw ng ating mga buhay. Hindi siya hiwalay sa ating negosyo. Hindi siya hiwalay sa ating pamilya. Hindi siya hiwalay sa ating pag-aaral. Hindi siya hiwalay sa ating mga problema. God is always with you. And God is an answer in everything, in areas of our lives. And that is the kingdom of God. Amen po. Yan ang area ng Diyos. Kaya ang Holy
ay napakahalaga sa buhay natin na ating kilalanin because all scriptures is inspired by the Holy Spirit and can be used for correction. Amen. Kaya bago pa po nag-evolve ang education system ng ating bayan o ng ating bansa, nasa Bible na po ang lahat. Amen. Hallelujah. Meron po ako nabasa sa isang article, sabi niya, kailangan daw ang mga bata ay tinatawag sa kanilang pangalan. Napakahalaga daw na sa isang bata ay ang kanyang mismong pangalan, ang mismong kanyang pangalan ang siyang pagtawag mo sa kanya. Hindi yung, boy! Bigay na ka! Ha? So, tsaka yung alias, no? Yung alias niya na mga binabanggit, napakahalaga daw. Why? Because gives them confidence. It boosts their self-esteem. Diba? Pero before pa na-discover yun, it is already written in the Bible. In John chapter 10, ang sabi ng verse 5 po at verse 3, ang sabi niya, God call you by your name. My sheep knows my voice, and I call them by name. Kilala ka ng Panginoon, mga kapatid. Pero maraming hindi tayo narinig ang problema, karamdaman, ang kahirapan, ang kawalan. Pero the truth is, the voice of God is inside of you. Hindi mo lang pansin. Hindi ka lang conscious. Hindi ka lang aware. But God is with you, and that is the Holy Spirit inside of you. Guiding you in all truth. He is the great shepherd. Ang Panginoon ang siyang dakilang pastol sa buhay po natin. At ang Banal Espiritu ang siya po katauhan ng pagiging dakilang pastol ng ating Panginoon. That God will never leave us or forsake us through the Holy Spirit. That's why it boils down, all comes from the Holy Spirit. Righteousness, peace, and joy. And if we have that single-minded, we use only one stone, but we kill two birds. Nagagawa natin ang dalawang bagay kapag tayo po ay merong ganitong kaisipan. Ito'y patungkol lahat sa atin. Hindi po hiwalay ang Diyos sa pang-araw-araw ng ating buhay. Kaya kung gusto natin mag-improve in all aspect of our lives, amen? Sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay, dili-diliin natin araw-gabi ang kanyang salita. Amen po ba? Because the scriptures are all inspired by the Holy Spirit. Dahil walang sino ang pwedeng magbago sa puso ng tao, kundi ang kanyang mga salita lamang ang pwedeng magbago sa buhay natin. Amen po. Kaya kapag ang isang tao ay hindi nagbubulay ng salita ng Panginoon, siya man ay nagbabago sa pasamantalang panahon. Siya man ay nagbabago dahil sa takot at pangamba. Pero katotohanan, hindi siya nagbago dahil kung ano ang laman ng puso ang siyang lumalabas sa kanya. Eventually, we will tackle that, my dear brothers and sisters. Amen po. Kaya po ang aking in-emphasize ngayon, yung kung bandang huli ng talata na kung saan ang pagiging maka-Diyos hindi ho mahirap maging angat bilang isang estudyante. Pagiging maka-Diyos, we have a single-minded. All these things shall be added unto you. Why? Because you are empowered inside.
Hindi mo pipilitin. Hindi mo pagpupunyagin. Because there is an energy. Amen. Kaya kung yung pangalan ng bata na sinasabi ng psychology ay mahalaga, why? Because it boosts their esteem. It boosts their confidence. Okay ba? That is inside. Yan mo ay panloob. Na sa mamamagitan noon, okay? Sa mamamagitan noon, may kakayahan siya na humarap sa tao. May kakayahan siya na mag-recite. Tama? May kakayahan siya na masumagot ng mga questions sa paaralan. May kakayahan siya na makihalubilo sa mga tao. Tama? And that is only the words of men. Yan po yung mga salita lamang ng tao. How much more when you hear the voice of God in your life and calling you, I have a plans for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you a bright future. Amen. Hallelujah. And that energy and that power is eternal. That power, amen. Hallelujah. That words never ends. Ang salita ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. Kailanman ang salita ng Panginoon ay hindi ito mawala ng kabuluhan. This is eternal. Ang salita ng tao ay mawawala. But God, His Word will never end. It will remain forever and ever and ever. Hallelujah. Kaya kapag ganun, ang siyang naging pangunahin natin sa buhay natin, all these things shall be added unto you. With God, all things are possible. Kung ang salita ng tao ay may kakayahan na magpatibay o mag-push, how much more the words of God. Meron pong nangyayari sa salita ng tao, but the Word of God is better than the words of God. Amen po. Yan po ay nabanggit din sa next Sunday na. That is in Romans. Man's word is liar, but God's word remains. Hallelujah. Minsan na binubola lang tayo, pero po, nasisiyahan na tayo sa bola. Pero ang salita ng Panginoon ay walang halong bola. Ito'y tapat at pagkatotohanan. Hallelujah. Kaya kung salita ng magulang, salita ng guro, salita ng kaibigan, no? Hindi, bagay mo lang. No? Sa isip mo, hindi mo bagay, sa isip mo pangit ka. Pero pag sinabi ng kaibigan mo, sinabi ng magulang mo, ay, kalulugan na lang mo. Ha? Ang gwapo-gwapo ng anak ko. It boosts them. Amen? So sila po ay nagkakaroon ng kakayahan. Kaya po, ang paghahari ng Diyos, it's about His righteousness. It's about His peace. And it's about His joy that all comes from the Holy Spirit. Amen. Okay ba? Praise God. Now, it's not about food. Okay? It's not about what we drink. Hindi kung ano yung kinakain natin. At kung ano iniinom natin. So sa kapitulong ito, ay binabanggit ko dito na ang lahat ng pagkain ay mabuti. Walang masama na nilikha ng Diyos sa mundo ito. Tama po yan? Everything that created by God is all good. Amen. So wala pong masama. Kaya kahit na sa isip natin na ito'y mabuting pagkain, kapag sumobra ka naman, ito may kahit kasiraan. Okay po. Kaya po, sa ating pong pagtitipon sa lugar na ito, dahil hindi po yan ang pangunahin, at hindi ito ang
ang paghahari ng Diyos na ito hindi patungkol sa pagkain o inumin. Kaya po, hindi natin pinag-aaralan kung ilang cholesterol ang ice cream na kinakain natin. Ilang calories. Calories pala, sorry. Ilang calories ang isang baso ng kanin. So, hindi ho ganoon. Ang ating po pagtitikon dito. It's not about the food that we prepare. Ano bang kakainin natin doon? Ano ba yung inihanda na pagkain doon sa church? Hindi tayo restaurant. Amen po ba? Hindi po tayo nutritionist na pareho ng ating pag-usapan. Ibang venue mo yun, ibang lugar mo yun. Huwag natin hanapin po dito yun. Kung ano yung papakain natin, dapat magpakain tayo. Kamukha doon sa networking, meron pang natin. It's not about business. It's not about money. Kung bakit tayo nandito. Andiyan po tayo. It's not about what we were. Hindi po tayo passionista, katulad na dito. Hindi po tayo passionista dito ng modelo na tayo may magrarampa, ay ganito dapat ang damit mo, ganito dapat ang damit mo. No! It's not about passion. It's about Him. It's not about what job that you will job na kung saan ay magkatrabaho sa abroad na pupunta. Hindi ko ganoon ang pangunahing layunin ng paghahari ng Diyos. Yan po ay ibang lugar. Hindi po ganito dito dapat asahan ang mga bagay na siyang nakikita natin sa labas. Amen. Okay po ba? Kaya kung hinahanap natin ang mga bagay na nasa labas sa loob ng church na ito, mabibigo po tayo dahil sinasabi sa salita ng Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay hindi patungkol sa rules and regulation. Itong dapat mo kainin, ito yung kainin mo, ito yung kainin mo, hindi kainin, ito dapat suot mo, hindi suot mo. Hindi mo. It's about His righteousness, it's about peace, and it's about the Holy Spirit. It's about the joy, the fruit of the Holy Spirit. At kapag ganun po ang ating pinag-uusapan dito, yung po sinasabing mahalaga naman po yun. Hindi po sinasabing hindi mahalaga ang pagtungkol sa pagkain. Hindi po sinasabing hindi mahalaga ang pera na tayo ay hindi natin pinag-uusapan dito paano tayo mag-save, paano tayo mag-invest, paano lumago ang ating pera. Hindi po sinasabing hindi yan mahalaga. But that is not the absolute truth. Kaya sinasabi ng Bible, physical exercise profit. At hindi rin tayo pinag-uusapan ang patungkol sa environment. Hindi rin natin pinag-uusapan kung anong dapat na exercise na dapat natin gawin. Para to boost our immune system. Which is true. The Bible says na kapag ikaw ay nag-exercise, you profit. But the Bible says, pagkatapos mo na sabi niya, but subalit, the spiritual exercise is much more profitable and the profit is now and forever. Amen po ba? Kaya kapag payapa ang kalooban mo, payapa ang pag-iisip mo, ang sistema ng katawan mo ay talaga namang ayos. For they are life to those who find them. My son, give attention to my words. Incline to your ears to my saying. For they are life. Amen. The words of God are life. Food, pagkain, inumin, yan po ay hindi buhay, kundi yan ay kailangan para mapanatili ang buhay. But that is not life. Money is not life. Amen. Jesus, our God, His Word, our life. The bread of life. Hallelujah. Yan po mga kapatid. But spiritual exercise. Kaya po kapag ganun ang ating maging kaisipan that we are single-minded, everything will follow. Mas madaling mag-exercise. Mas
Payapa ang kalooban. Tahimik ang kalooban kaisipan because of Jesus. Wala nang ibang security na pwede mong hanapin sa buhay mo, kundi masatapuan lamang sa Diyos. Meron man tayong makikita kapayapaan sa mundo ito, hindi ito tumatagal. Kaya kailangan mong panatiliin. Nandiyan ang bagay nito. Nasa iyong kakayahan. Nasa iyong abilidad. Nasa iyong balikat. Para mapanatili ang kapayapaan. Na siyang pinukuha ng tao sa mundo ito. Pero kung single-minded po tayo, ang tanging kaisipan natin ay patungkol sa Diyos. Tunay nga po, nakasalalay ang lahat sa Kanya, hindi nakasalalay sa ibalik. Tama mo ba? Kaya ang pagiging matuwid at pagiging mabuti ay meron pong tayong kakayahan. Pero kapag hinugot natin ang katuwiran at kabanal mula sa Diyos, hindi mo nakasalalay sa atin, kundi nakasalalay sa Kanya. Tayo yung pinagdadaluyan lamang ng kabanal at katuwiran ng Panginoon. Kaya bang nagagawa natin ang mga bagay na hindi natin kaya gawin. Kaya hindi na kailangan i-rehab po yung drug addict kung siya ay mayroong kaisipan patungkol sa katuwiran ni Kristo. Tama mo yan? Meron mo tayong kaso ganyan na siya lumabas sa correctional na siya po ay drug user at siya gumagamit ng shabu. Pero dahil sa tulong ng Diyos sa kanya na tinanggap niya ang kanyang buhay o tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay, hindi na kailangan ma-rehab. Kundi sa tulong ng kabanalan ng Banal na Espiritu, tulong ng kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay sa pamagitan ng Banal na Espiritu, nakayanin po niyang mapagtagumpayan yung epekto ng shabu sa kanyang katawan. At ngayon kung titignan po siya nasa Pangasinan, napakaganda po niya ngayon. Hindi po siya dumaan sa liha. Dahil ito sa proseso sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Okay po ba? Kaya kung tayo po'y naiinitan, ito po, nag-iinitan. Pwede po tayo gumamit ng pamaypay. Ayan po, Sister Lorna, ay kanya po. Demonstrate mo, Sister Lorna. Hindi mo ba? Para po maiusan ang ating init. Pero dahil napapagod ka sa pagpapaypay, you go to the next level, blower. Tama ba? So hindi ka na mapapagod, basta i-switch mo na lang. At umisa pa nga, i-voice ko man yung ating blower. Anak, pag-isindi mo nga, voice command. Anak, pag-isindi mo nga yung blower, voice command ko yan. Ha? Pero dahil mainit ang lumalabas sa blower, so don't go to the next level. Ikaw ay bibili ng cooler. Na binibigyan ng tubig, binibigyan ng yelo. Tama ba? So pareho-pareho na iibsan ng init. Iba-ibang paraan na. Sa pamaypay pwede, sa blower pwede, sa cooler pwede. Para maibsan ang init. Tama? Pero dahil ikaw ay umangat at gusto mong next level, air condition. Di ba? Pero na ngayon, mga air condition na mas matipid, na kung saan ay inverter, na medyo mas mahal lang, pero konsumo ng kuryente, kukunti. So yun ay, nag-blower ka na dahil may fan po yung aircon naman. At nalalamigan ka pa. So maraming paraan na pwede mong mapagtagumpayan ang init na pwedeng nasa pagpili mo, nasa choice
Diyos mo. Kaya kung tayo po'y nandito ngayon, marami tayong mga problema, marami tayong pangangailangan, at pwede natin solusyonan ang anumang kabigatan ng buhay. Nandiyan pa tayo? Pwede natin solusyonan, pwede tayong pumili kung ano ang pwedeng paraan na tayo po ay managumpay sa buhay nito. At wala nang ihigit pa sa ating Panginoon. Tama ko ba yun? Amen. Sa paraan natin, sa kakayahan natin, sa abilidad natin, ay pwede natin po mapagtagumpayan. Pero wala nang higit pa sa spiritual aspeto that we will have a single-minded. Amen po. We can overcome everything with God, all things. Seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya po naman maging single-minded na po tayo. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. The just shall live by faith. Amen. Malinaw na po ngayon sa atin na kapag ikaw ay lumalakad sa spiritual, lumalakad sa pananampalataya, hindi ibig sabihin, inihiwalay mo ang sarili mo sa ibang tao. Hindi ibig sabihin, inihiwalay mo ang sarili mo sa negosyo. Inihiwalay mo ang sarili mo sa pag-aaral. Inihiwalay mo ang sarili mo sa pamilya mo. No! That is not the message of the Word. If we live by faith, if we live and walk by the Spirit, you can touch the world. You can change the history of this world because you are empowered from the Creator of everything. Ikaw ay tagay mo ang kapangyarihan na pinagmulan ng lahat ng bagay. Palapalo natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Kaya po tayong lahat ay pantay-pantay po dito sa sitwasyon ito kapag sa paghahari ng ating Panginoon. At kung ano man ang panawagan ng Panginoon sa ating sa paglabas natin sa lugar nito, you will become more effective. Because you have not only the wisdom of man, you have the wisdom and guidance of the Holy Spirit inside of you. Nasa iyo ang karunungan ng Panginoon. Nasa iyo ang kaisipan ng Diyos. At nasa iyo ang kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. Di mo ba sa banong huli, kapag wala ka na magawa, ano ang tinatawag ng tao? Ang Diyos ang tinatawag. Kapag ang gamot, ang pera, ang lakas ay nawawala, sino ang tinatawag? At the end of the day, ang tinatawag ay ang Diyos. At napakahirap tawagin ng Diyos sa ngayong sitwasyon na ito. Dahil kailangan itinim natin ang binhi ngayon pa lang, bago pa tayo magutom. Hindi naman pwede itinim ang Word of God ngayon at bukas ay mag-aani ka na. Hindi po. Hindi po ganun ang Word of God. Time. It takes time. Kaya ngayon pa lamang po, wala pong magic sa Word of God. Amen. That's why meditate, nurture, the seed, the Word of God. Kaya kapag tayo po ay sama-sama ng salita ng Panginoon inalagaan sa isip at puso natin, hindi ang bunga ng mundo ito ang maaani natin, kundi kung bunga ng spiritual, ang bunga ng salita ng Panginoon ang siyang aaniin. Kaya hindi mo pinakinggan mo ngayon ang Word of God, naniniwala ka na bukas. Hindi po. It takes time to believe what the Word of God says. Nandiyan ba na? There is a time. At hindi natin alam kung kailan. Nasa iyo ang pagpapasya. Nasa iyo kung paano mo dinidiliin araw-gabi ang salita ng ating Panginoon.
Amen po ba? Okay? Kaya, sa ating pong pagtitipon, ang paghahari ng Diyos ay hindi patungkol sa tubig, hindi patungkol sa inom. Ito ay patungkol sa kanyang kabanalan at katuwiran, sa kanyang kapayapaan. Ganoon din sa kadalangan na nagmumula sa Holy Spirit. Nakapagdito ang ating pag-iisip, kaisipan, nalulugod ng Diyos because faith that pleases God. And if you have faith that pleases God, there is a byproduct of works. May produktong mabuting gawa. Ay hindi natural sa'yo, kundi higit pa sa pagiging natural mo, magagawa mo ang mga bagay na imposible sa'yo. Because you are empowered of the Holy Spirit. You are empowered by the goodness, the love, the words of God in your heart, in your mind. Empowered ka. Kaya magiging madali ang lahat ng bagay sa buhay natin. And God will be with us. The Holy Spirit is with you. He will guide you. Ginagay ka niya, empower ka niya, kinukomport ka niya. Kaya napag-aralan natin noon na kung saan ang na-born again sa atin ay ang ating spirit. Kaya ang katawan natin ay hindi pa perfect. Ang kaluluwa natin ay hindi perfect. May problema ka, may takot ka, may pangamba ka, wala sa atin dito na walang takot. Wala sa atin dito na walang nararamdaman sakit, karamdaman. Wala sa atin dito na meron pong alalahanin sa ating kalooban. Wala po sa atin dito dahil tayo lahat ay hindi pa na-born again in soul and in body. That's why in this world, you and me have tribulation. Wala. Meron tayong self-centeredness, selfishness, pride. Lahat tayo may greediness. Lahat na gusto natin makuha ang lahat. Gusto natin i-survive ang sarili natin. That is human being. That is you and that is me. Walang pwedeng magmalaki sa atin na walang kasalanan sa harapan ng Diyos. Walang pwedeng magmalaki sa atin na mas mabait ako kaysa sa iyo at ikaw ang mabait kaysa sa akin. No! All have sinned and come short from the glory of God. Lahat ay makasalanan. Iba-iba lang ang kasalanan natin. Iba-iba lang ang ating pagkukulang. Mga kapatid. Wala tayong pwedeng pagturuan. And only God can change us. Only His words can transform our soul and our body. Tanging ang Panginoon lamang ang makakatulong sa atin. Ang Kanyang Espiritu na siyang nananahan sa atin para ma-overcome natin ang pagiging makasarili, pagiging mayabang, pagiging malaswang, pagiging sinungaling. Amen. Hello. Wala sa atin dito na makapagtuturo. At kaya kami walang karapatan para tumuro. Dahil ang taong kamukha ninyo. Pero sa tulong ng Banal Espiritu, we can overcome everything that is in our soul and in our body na kainahan ng bawat isa ay kaya natin mapagtagumpayan because of the power of the Holy Spirit inside of you. Amen. Kaya next Sunday, mga brothers and sisters, overview lang po ang aking pinapakita sa inyo. Dahil kapag ididiktahan niyo po ito, baka hindi mo tayo matapos agad. Introduction pa lang po ang aking sinasabi. Kaya please come next Sunday. Amen. Amen. Kaya purihin ng Panginoon at tayo, we are moving forward. It's not about attendance. It's about His righteousness. Ilan na ba yung nag-a-attend natin ng umaga? Ilan na ba yung nag-a-attend natin gabi? It's not about the attendance. Dati nagbibilang po tayo kung ilan ang member natin. But now, no! Because we are single-minded. It's about His love. It's about His promises. It's about His goodness. Hello! Amen. We enjoy Him. We don't enjoy
Nandiyan ba tayo? And in our giving, sa ating pagbibigay, hindi na tayo ngayon nakoconcentrate doon. Kung ating titignan, ang mga pangangaral natin last 5 years ago, 10 years ago, it's all about giving. It's all about 10%. It's all about tithes. But now, it's all about His love. It's all about His goodness. It's all about His Word. Hindi kung ano ang gagawin mo at kung ano ang gagawin ko. Hindi kung ano ang ibibigay mo at ano ang ibibigay ko. It's about Him. And that is the kingdom of God. Yan ang pariyan ng Panginoon. Hanggang maaari, huwag na natin pag-usapan ng pagbibigay. Bakit po? Dahil ang pagbibigay ay bunga lamang ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Dati pangunahin mo natin yan. Mahalaga po yan. Dahil hindi umuusap ang church, wala ang pera. But that is now minority. Hindi na yan ang pangunahin. Dati naka-record po tayo kung sino nagbibigay. But now, we don't record it. It's not about needs. It's about Him. Kaya tayo naman ngayon ay nagbibigay, kailangan matama ang ating puso. At yan ang nakita kapal this coming Sunday. Ang sabi ng Mark chapter 7, hindi kung anong kinakain mo siya nakakasama sa iyo, kundi kung anong lumalabas sa iyo ang siya nakakasama sa iyo. Kaya kahit bigay na tayo ng bigay because of the needs of the church, because of the needs of the ministry, hindi nakakabuti sa atin. Nakakasama. Bakit po? Kasi mali ang motibo na. It's not about needs. Hindi yung wala kailangan ng church. O kaya may kailangan ng church. Hindi mo na ako bibigay dahil wala kailangan ng church. Magbibigay ako dahil kailangan ng church. Hindi mo nakadepende dyan. Ang pagbibigay natin ngayon, dapat ito'y nakadepende sa relasyon natin sa Panginoon. Kaya magbigay ka, hindi ka magbigay. It's okay. Because this church is dependent on Him. Not to the people. We are not pleasing people. We are pleasing God. Palapanin natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Praise God. Dahil kung nagbigay naman tayo na wala tamang motibo, sabi nga ng Corinthians, kung wala ang pag-ibig, kulang ang pag-ibig, kahit ibigay mo man ang buhay mo sa church na ito, kahit ibigay mo man ang buong oras mo, wala kang pinawa. Kaya sayang lang. At the end of the day, magpo-complain. Ang dami mong ginawa. Binigay ko ang buong buhay mo sa church na yan. At the end of the day, complaining and complaining and complaining. That is not the kingdom of God. It's not about me. It's not about you. Tama mo yan? Kaya kung magbibigay tayo, may pangangailangan o walang pangangailangan dahil hindi ho doon nakatayo ang ating pagbibigay. Tama po ba yun? Hindi ho nakatayo doon sa external, sa panlabas, sa nakikita. Sa kinakain, hindi ho nagdadala sa atin ang tama o maling pagkain sa Diyos. Ang nagdadala sa atin na mapalapit sa Panginoon ay ang kanyang mga salita. That I may know Him more. Amen. Kayo ba? So yun po yung magpapalapit sa atin. Amen. God is with us. He is faithful. Magbigay man tayo, hindi magbigay. Mag-attend tayo, hindi tayo mag-attend. Magbasa tayo ng Bible, hindi tayo magbasa ng Bible. God will never change to you. His righteousness, His peace, His joy is upon you. Hindi magbabago ang Diyos.
But you have the choice. Tingnan natin ang 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. Kahit sa ERB na, ERB. 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. Amen. Hallelujah. 1 Thessalonians chapter 5, verse, don't stop the work of the Holy Spirit. You have a choice. If you want to stop the work of the Spirit in your life. But the Holy Spirit will not stop. He always with you. Amen. His faithfulness, His goodness, His promises, His blessing, His righteousness will never change. Hello? But you can stop the work of the Holy Spirit. Pwede mong hindi maranasan kung anong nandiyan para sa iyo. Hello? Hello? Kaya kung hindi mo tayo nagbabasa ng Bible, ang Diyos ay hindi magbabago sa iyo. Pero hindi mo mararanasan kung ano ang sinasabi ng Bible. Pero hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Amen. Amen. Kaya sama-sama po natin i-enjoy. Nagpasyago tayo ng araw-araw ng buhay po natin. Ako saan kinikilala ang kanyang katuwiran. Ang katuwiran niya, mga kapatid, listen. Say enough today. This is your position now in the sight of God. You are righteous. You are righteous. Why? Because of Jesus. Because of Jesus. Amen? At hindi na mawala ang katuwiran ni Kristo kung nagkasala ka dahil hindi ka naging righteous sa iyong ginawa. Nung mabuti ka ba, naging righteous ka? No. You became righteous because of Jesus. Hindi dahil sa mabuting gawa mo kung bakit ka naging matuwid. Dahil tinanggap mo si Kristo, kaya ka matuwid. Amen. Kaya nung gumagawa ka man ng mabuti, hindi mo na bago ang posisyon mo sa Diyos. Ikaw pa rin at ako'y makasalanan. Kahit mabuti tayong tao, moral ang ating ginagawa. Without Christ, you are not righteous in the sight of God. Hindi ka matuwid sa harapan ng Panginoon kung ikaw man ay mabuting tao sa mundo nito. Dahil ang katuwiran na kinikilala ng Panginoon ay hindi ang katuwiran mo, kundi ang katuwiran na perfecto na mula kay Kristo. Okay mo ba? Kaya hindi mo nababago sa mabuting gawa mo ang posisyon mo. Kung ikaw man ay makasalanan, hindi mo mababago sa mabuting gawa mo para ikaw ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Mababago lamang yan kapag si Kristo ang tinanggap. Kaya naging matuwid ka dahil kay Kristo. Tama mo yan? Kaya, ito, kung noon, sa mabuting gawa natin, hindi natin mababago ang pagiging magsalanan natin. Ngayon, na tayo ay matuwid dahil kay Kristo, kapag masama man ang ginagawa mo, hindi pa rin mababago ang pagiging matuwid mo sa harapan ng Diyos. Oo na rin. Nung ikaw ay matuwid, na gumagawa ng matuwid, hindi mo nababago ang pagiging magsalanan mo. Tama ko ba yun? Hello? Because self-righteousness is only filthy rags in the sight of God. Ang katuwiran ng tao na mula sa kanyang sarili, ito'y basahan lamang sa harapan ng Diyos. Hello? Amen. Kaya sa pagiging self-righteous natin, matuwid man ginagawa mo, hindi mo na bago ang pagiging makasalanan. Kaya ngayon, na ikaw ngayon naman ay matuwid ka dahil kay Kristo, hindi mo mababago yan.
sa pamamagitan ng masamang gawa mo. At hindi mo rin masasabing nagiging mas matumig ka dahil sa gawa mo. Hindi po. Because the righteousness of Jesus Christ is already perfect and complete. Hindi mo na pwedeng dagdagan pa ng katuwiran mo para lalo kang maging matuwid sa harapan ng Diyos. No! Because the righteousness of Christ is already complete and perfect, hindi na kailangan ng katuwiran mo para maging matuwid ka pa sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Maraming focus ko sa labaw, kaya medyo energetic ako ngayon. Hello? Di ba ba? And now, you are righteous because of Jesus Christ, hindi nakasalalay sa'yo para mawala ang righteousness na yan. Dahil it's only a gift. Regalo lang mo yung katuwiran mo ngayon kay Kristo, kaya hindi mo pwede alisin yan sa iyong sarili. Hello? Kaya kahit magkasala ka, you are still righteous because of Jesus Christ. Kaya righteous. Hindi nakasalalay sa'yo ang katuwiran. Eh, basta paano yung kasalanan? Mayroong buhayan ang kasalanan. Because the devil is destroying you if you are sinning. Because the devil came here to destroy and to kill and to steal. Kaya ang isang Kristiyano, hindi siya masaya sa kasalanan. Pero nagkakasala siya. Pero napapahamak siya kapag pinili niyang gawin ang kasalanan sa kanyang buhay. It will destroy you. Until such time, listen, kapag nasanay ka sa kasalanan, you will deny the righteousness. You will denounce. Ikaw na mismo ang nagpasya na iwaksi mo ang katuwiran ni Kristo na nasa iyo. At kailanman si Kristo ay hindi nagbago sa iyo. Ikaw na ang mismong nagdesisyon na iwaksi dahil nakasanayan mo na ang kasalanan sa buhay. Are you there? Amen? Okay? Kaya po mga kapatid, sa nabanggit ko kanina, we are still human beings. Only the righteousness of Jesus Christ, tanging katuwiran lamang ng Panginoon Yesus, ang siyang pwedeng makapagpatagumpay sa ating mga kahinaan. Pagiging makasarili, mayabang, sinungaling. Amen? Ano ba po? Yung mayabang hindi lang po yung maboka, kahit po yung tahimik. Pareho-pareho, mayabang din. Hello? Hello? Dahil nasa puso kaya next Sunday. Amen. Pupuntirin natin ang puso. Hindi ang anumang nasa labas ang nagpapasama sa iyo, kundi kung ano ang lumalabas ang siya nagpapasama sa buhay nito. Okay? So, see you next Sunday. Amen.